School. Sige, magpahiluna ang matag usa. Sige, ako ngayon si Brother Ras sa pagkunas mga pagampo. Ako ginahangin pa sa pagpanindo. And my Father, salamat Lord sa tawag ninyo na ipagkakalaman. Yung mga kami ipukaw, yung kami giandang Lord, para sa karoon ng adlaw, kami magkatapo, magsimba, maghanap ng dalawiton. And karoon Lord, sa mga Sunday School, at namin mga pagkatunan Ginoo, and now pa Lord, ang among mga madumo, ang mga pulong, ang mga matulaan, ang mga siya mga place na ginabuhi. Ito mo share po sa mga Lord. Lord, I pray for safety nila. Pastor Jonah Ginoo, nasa kami dito sa Mati, ikaw mag-guide, ikaw magkanila ng Diyos, sa mga kaisunan dito. At sa mga kaisunan ko na mo Lord, na may mga patuloy, I pray ikaw mag-bless, mag-guide kanila, makos ka rin safe. Lord, I pray for today Lord, na talagang mong bulakot, wala ilahin na himayan, at ikaw lang mo Lord. Talagang tuloy sa katapusan, kita na Lord, panalangin, hindi pasalamatan, pinagis sa pilihan ng Diyos, susunod ko ng among luwas. Amen. Amen. Sige, panglingkod ang tanan. Sama sa na-mention na ako last time, this Sunday, himo natin ni nga murag, dili summary session, more like question and answer, gyud. It will be our time to really check and see unsa bagay na kutlo nato sa Article 9 of the New Hampshire Confession of Faith. Naamoy mga handouts din ha, na sa first page sa sulod. Article 9, New Hampshire Confession of Faith. Sa dili pa ta moadto sa atuang question and answer. Atuwa unang pagbasahon, dungan na tugbasa. Article 9 of God's Purpose of Grace. We believe, ready, go. We believe that election is the eternal purpose of God, according to which He graciously regenerates, sanctifies, and saves sinners, that being perfectly consistent with the free agency of man, it comprehends all the means in connection with the end, that it is a most glorious display of God's sovereign goodness, being infinitely free, wise, holy, and unchangeable, that it utterly excludes boasting and promotes humility, love, prayer, praise, trust in God, and active imitation of His free mercy, that it encourages the use of means in the highest degree, that it may be ascertained by its effects in all who truly believe the gospel, that it is the foundation of Christian assurance, and that to ascertain it with regard to ourselves demands and deserves the utmost diligence. That's the Article 9 of the New Hampshire Confession of Faith of God's Purpose of Grace. Sige, before ko mangutana, ako may mangutana ron, kinsay na pangutana regarding sa Article 9. Bago ta mo pangutanon, kamusay pangutana. Sige, basing na yung mga pangutana about sa Article 9. Wala? Okay, kung wala, ako na yung mangutana. Wala? Sige. Asang microphone na to? Asang microphone? Sige. Kois, ipasa sa pinakauna nga church member. Church member lang sa tamang tiktoyok ron. Oh, si Charmy. Charm, ang tanak si mga Charm, ha? Okay. Sayon rin sa mga sugod, sa mga dol-dol sa mic. Okay lang, sayon ra. Based sa Article 9 nga to ang gibasa, gipaunsa pag-describe ang election. Election is described as the eternal what? Regenerates, sanctifies, and saves sinners. Klaro na ko ha, balik ko na ko.
Giunsa pag-describe ang election sa Article 9. It is described as eternal what? Unsa man ni siya sa Ginoo? Purpose of God. Okay. Election is, just to clarify, election is, unsa gani? The eternal purpose of God. Sige, Charm, pasa sa sunod nga church member. Sige, Dave, ikaw yung na ni Dave. Nang sa likod. Sige. According to the article, sayon ra kayo ni. According to this article, okay, according to the eternal purpose, what does God graciously do to the sinners? Unsay ginahimo sa Dios sa mga makasasala, according to our article? Yeah, according sa article, they regenerate, sanctify, and save sinners. Okay, thank you. Sayon ra kayo. Sa mga gustong sayon, paduol mo sa mic. Sunod. Okay just to clarify, unsa ganito? According to the eternal purpose of God, unsa iyang ginahimo sa sinners? He regenerates, sanctifies, and saves them. So just to be clear ang election dili lang ni sa ingon nga katong justification. Okay? Ang election dili lang siya mo result sa justification. Ang election it will result to unsa? Regeneration, sanctification. Of course, kung nanay sanctification, nanay ang justification, sanctification, and eventually glorification. So this is a one for all for one nga package. Okay? And sige, unsa pa? Sunod, kasi sunod. Saan naman to? Sige. Unsa ang gina-display sa election? Election is a most glorious display of what? Unsay ginapakita, ginapadayag sa election? Kang Kuya Wilson, sige ya. Unsay ginapadayag sa election? Or kumaga, pinaagi sa election, madayag ang unsa? Election displays God's goodness, freedom, wisdom, holiness, and unchangeable. Okay, thank you. Now, kato nga mga butang, kaniya i-clarify na to. Many people would claim nga ang election nagapakita nga God is unfair. Di ba? Manang kailangan nato nang i-establish nga question. Naiuban mo ingon nga ang election daw, it makes God unfair. Kay pinili raman, pili-pili ra. How about tong uban pastor nga nagasimba kani kana? Pero ang election, it does not show God being unjust. It shows unsa ganito? His sovereign goodness noon. His sovereign goodness, and then him being unsa? Infinitely free. Okay? And then him being unsa? Wise, God being holy, and God being unchangeable. Now, these things are very important. Okay? God's sovereign goodness. Nganong dili man ang pagiging unfair sa Dios. Nganong goodness man, sovereign goodness. Kaya remember, ang tanang tao nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. O katong mga nakabsan sa himaya sa Ginoo, nakasala, according to Ephesians, they are called, unsa gani? Children of wrath. To the point that Romans 5, ana dito sa Romans 5, we are called the enemies of God. Okay? Nakasala, nakabsan sa himaya sa Ginoo, we are children of wrath, we are also enemies of God. And tungod we are enemies of God, the only thing we deserve is unsa? Unsa man? Death or punishment. Okay? Because God is holy, ang iyahang pagkabalaan, angay nga musilot sa tuang makasasala. Okay? But then, because God is good, in His sovereign goodness, dili ang silot ang iyahang gipadangat sa tanan. Naa siya'y gipili. Okay? That shows His goodness, dili ang pagiging unfair. Kaya kung gusto ka mangayo nga maging fair ang Ginoo, ang madawat lamang sa tao ana unsa? Silot. Okay? So, ang pagpili sa Diyos, that's not God being unfair, that's just God being good. Klaro? Okay? Sunod. Unsa pa na din
being infinitely free. Nganong gipaabot man dinhi being infinitely free? Tungod kay ang pagpili sa Dios wala nakabase sa kung unsa ka maayo mamuyboy sa iya. Wala na nakabase sa kung unsa ka maayo nga tao, ka maalamon nga tao, dili. Ang pagpili sa Dios nakadepende sa iyahang sarili nga kagawasan. Okay? Mao nay nakamaayo kay ang kaluwasan wala nakadepende sa kung kaya, sa kung unsay kaya nato mahimo, apa nakadepende kini sa kung unsa ang kabubut-on gayud sa Dios. God being wise, of course, this is through His wisdom. God being holy, o kaning sa katapusan, God being unchangeable. If God, through election, makita ang iyahang pagiging unchangeable, pasabot ana, kung kinsa tong pinili sa Dios, dili na tumausab. Dili ingon nga, before the foundation of the world, gipili ni siya sa Ginoo, pero murag na diskurahi ang Ginoo, so gitanggal na lang niya sa listahan si Kuan, tapos gidugang niya ni nga tao kay murag buutan-buutan man. Dili. God is unchangeable. Kung kinsa tong mga pangalan nga iyahan ang giplastar na daan before the foundation of the world, mao na to. Wa nay makuha, wa nay madugang. Okay? And then mo support na siya sa sunod nato nga puntoon niya. Sunod. Tungod sa election, next question, kinsa na? Tungod sa election, kinsa naman si Tigina? Sige, ate. Tungod sa election, unsa man ang saan nga ito? What does election utterly exclude? Unsay ginawala sa election, especially sa ato ang tao? Election excludes boasting. Okay. Election excludes boasting. Because of election, iyahang walaon ang unsa gani? Ang paghinambog. Okay? Tungod kay ang Dios ang nipili sa kung kinsa iyahang luwason, pag abot uroy dito sa langit, wala kay madungog nga nalangit ko tungod kay gipili nako ang Ginoo. Okay? It's not our choosing, it's not our decision, it's not our wisdom. Dili siya ingon nga tungod kay mas makasabot ka sa uban nga tao, mo nang nalangit ka. Tungod kay mas nagasimba ka, mo nang nalangit ka. Dili. It's simply because God chose you. Ug sa kana nga kamatuoran, it will remove boasting. Kay nga naman, wala man kay ikahambog ana. It's not your action, you did not earn it, you did not deserve it, pero gihatag gihapon sa Ginoo. Klaro? Okay? Next question, sige kay Brother Sam. Sige, ang sa pa to? Saan na ito? Sige, naay virtues din ha, Brother Sam, nga gina-promote ang election. Kumbaga, kung i-remove ang boasting, kaning mga butang ang kaning kumbaga ang other side of the coin. Mao ni ang gina-promote sa election. Kung gina-exclude niya ang paghinambog, mao ni ang ginahatag sa election. Unsa man ni? Naay pila dinhi 1 2 3 4 5 6. Unom ka buok. Unsa man ning unom dinhi? Na humility. Okay? Love. Prayer. Praise. Okay? Trust in God. Okay? And active imitation of His free mercy. Now, kalang katapusan, that's very important, okay? Because of election, mawala ang boasting. Okay? Ug kapalit ana, kay mawala man ang boasting, mawala ang paghinambog, ang kapalit kay unsa? Humility. Okay? Mahimo na kang mapainubsanon. Mapainubsanon tungod kay kabalugas kamatuoran nga kining tanan iya sa Dios, gikan sa Dios, pinaagi sa Dios ug para sa Dios. Ug tungod ni ana,
mahimo na nga ikaw makapaabot sa imuhang gugma. Dili tungod kay naa na ang gugma daan sa imuha, apan tungod kay ang gugma gihatag ra pud sa imuha ug mao toy ni paubos sa imuha. Okay? Ug tungod kay naa na kay gugma, mahimo na kang makaampo para sa uban. Ug sa imuha mga pag-ampo, makadaig ka sa Dios, makasalig ka sa Dios, ug kaning katapusan unsa ni? Active imitation of His free mercy. The word active. But ipasabot, we have to continuously kaning sabay tawag ani. Kaning padayon nato nga sunon. Padayon nato nga lihukon, dili tungod kay kulang ni siya, pero tungod kay para ma-practice nato siya. Unsa daw ang imitate nato dinhi? Ang unsa sa Ginoo ang unsa? Active imitation of His free mercy. Tanawa, napagay word din ha, free. Free mercy. Dili ni ingon nga mupakita ka og kaluoy sa tao kung himuon niya ni para sa imo. Unsay gingon ini? Active imitation of His free mercy. Gikaluyan ta sa Dios bisag wala tay gihatag sa iya. Okay? Kusa niyang gipaabot, gipadangat ang iyahang kaluoy bisag wala tay something nga takos nga ihatag sa iya. Ug kana nga kinaiyahan angay daw natong i-imitate. Kay mao man ang isa sa bunga sa election. So buti pa sabot, kung mupaabot ka sa imong kaluoy sa tao, dili na ka mag-expect nga naay masumbalik sa imo. Dili na pud ka mag-expect nga kani siya kaning magkaroon og utang na loob. Kay kung ingana, dili na siya free mercy. Naa na may kapalit. Okay? So mo to, election will always result to unsa kay ito? It will promote humility, love, prayer, unsa pa gyud? Praise, trust in God, and then active imitation of His free mercy. Sunod. Kani? Kinsa na yung sunod? Kaya, sige, mga tanong ko si mo ha. Election, duhani siya ka question ha, two-part question. Pero, sayo na ni. Election encourages the use of what? Encourages the use of means in the highest. Okay. Next question. Unsa man tong duha ka klase nga means nga ato ang giisgutan last Sunday? Last Sunday kaya? Ano ba to? Sige. What are the two types of means nga gihatag sa Dios nga ato ang na-discuss last Sunday para kumbaga mahimong ma-materialize ang election? Natoy duha. Unsa man to? First is letter P nagsugod pareho. Preaching, and then ikaduha prayer. Okay. Mao ni ang means nga gipaabot sa Dios. Preaching and prayer. We preach for the people to hear the gospel, and we pray for the heart of people to be changed. Okay? Pero dili pwede nga prayer lang, walay preaching. Preaching is the instrument nga gihatag sa Dios para ang message madungog, ug sa pagdungog sa message ang regeneration mahitabo. Okay? Mao ni ang silbing instrument nga ginagamit sa Dios to call His lost sheep. So dili pwede nga mo claim ka Kristohanon ka nya wala ka kadungog sa gospel, wala ka kadungog sa truth. Dili pwede sama sa ginabalik-balik nako nga kini gipaagis damgo, gipaagis disgrasya sa balatian. Kana nga mga butang, it could possibly lead you closer to God, pero kung wala ang gospel, it will not convert you. Okay? It might change a portion of your life, but it will not make your dead nature be revived or be resurrected into a new nature. Ang means sa Ginoo nga gihatag for election to be materialized unsa ganitong duha? Preaching and prayer. Okay? Sunod.
Next question. Sige, asa na to? Unsa ang timailhan nga ang tao nakadawat or ang tao kay isa sa mga pinili sa Dios? Sige daw. Kinsa na isunod? Ate Chen, sige. Kuha na natin. How may election be ascertained in those who truly believe the gospel? Unsa may timailhan nga kini siya nakatuo gayon? According sa tuwang article. Unsa may kasiguraduan nga kani siya nakabaton og kaluwasan, na regenerate, gi-justify, gina-sanctify? Unsa man? How may election be ascertained in those who truly believe the gospel? Unsa may kasiguraduan? By, unsa man? Karohon ako, balik ko na ko. Unsay kasiguraduan or unsay timailhan nga kani nga tao nakadawat sa kaluwasan or isa sa mga elect? By its unsa? By its effects. Ang pangutana, unsa man nga mga effects? Ato aning naisgutan tong niagi. Unsa gay ning mga effects gani? Sige daw, hatag mo example bisag kinsa. Kung isa ka pinili, naagyo effects. Ang pangutana, unsa man ni? Change. To be specific, change sa unsa? Change of heart, okay? Unsa pag yun? Makatuo ka na nakay belief, unsa pag yun? Nanay repentance, okay? Unsa pag yun? Unsa pa'y resulta sa election katong effects nga gi-mention ganina? Unsa pa? Makahimo na taog. Unsa na mahimo nato? Katong design nato, we are destined to do this according sa Ephesians chapter 2 verse 10. Unsa man? Good works. Example sa good works would be unsa? Naisgutan nato ni last time. Example sa good works. Nga dili lang siya ingon nga katong outward nato nga ginalihok, kundi something nga inward gihapon, which is makita ra pod sa fruits of the Spirit. Unsa nga ito nga mga butang? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness. Unsa pa? Self-control. Okay? Now, kani nga mga butang, mao niyang effects. Okay? Pero just to be clear, dili nato pwedeng ikanang ihigot ang morality sa good works. Dili na siya pareho. Okay? Just to be clear. Lahi ang morality, ang morals, lahi pod ang good works. Ang good works pinasikad ni siya sa gugma nga gipadangat sa Dios sa atoa. Mao tong love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Okay? Ang morality mahimo ni siya sa tanan. Kay even though fallen nature na ta, ang original design sa tao is imago Dei. Okay? To reflect kung unsa tong ginahimo sa Dios. So bisag katong mga lost people, bisag katong mga non-elect, okay? Katong wa gyud sila gatuo sa Ginoo unsa ba? They are still capable of showing good morals. Okay? Makapakita gyapon na sila mao nang ang mga tawo nga wala gatuo og Dios, maka-donate sila. Okay? Makahimo sila og katong mga kawang gawa. Basta daghang kay sila mahimo nga mga butang nga makaingong dita pagkanindot na lang, pagkamaayon na lang. Take for example during pandemic. Ang
isa sa pinakadako kaayo og mga nahimo sa katawhan sa Davao would be sila Kibuloy. Every single day, daghang kay sila ginapanghatag sinako nga mga bugas, pagkaon, mga dilata, o unsa ba. Maayo nga butang dili. Maayo kayo. Pero dili siya pinasikad sa good works, knowing nga siya false teaching, ang ilahang ginatudlo, dili ito siya pinasikad sa good works. It could be a fruit of ilahang morality. Okay? Kay bisan pag-unsa nakakangilad nga tao, naagayapon kay kapasidad sa paghimo og butang nga maayo at tubangan sa ubang tao. Okay? Bisag ka ng pinakangilad nga kriminal sa prisuhan, maayo gihapon kay na sila nga tao sa mga tao masuod ra pud sa ilaha. Di ba? Pero again, mao nang iklaro nato, dili pwede nato itali ang good works ug ang morality. Lahi ang good works, lahi ang morality. Ang morality naana sa tanan, ang good works para lang na sa mga niluwas. Klaro? Okay? Sunod. Kani nga pangutana, kung ano ni? Kisa na sunod? Sige, atay magsugod na ta sa questions nga wala din sa article. Kuhan siya, kung sa exam pa ni, more like essay type na siya. Ano na siya, magsugod na ta sa essay. Kasi tawag ka na kaning basta, kung open-ended question na ta. Okay? Sige, sayon ra, magsugod tag sayon. Para sa imo at how does understanding God's purpose of grace give assurance to the Christian? Unsa may kuan, kumbaga para sa imo personally speaking, unsay maayo nga butang nga mahatag sa imuha, especially assurance sa imuhang pagsabot. Ani na lang klarohon na to unsa man niya. Unsay assurance nga makuha nimo sa imuhang nasabtan ani sa Article 9. With everything you've understood sa Article 9, unsa may assurance nga nakuha nimo as a Christian? Sige. Actually, mura siya ginaara gihapon diha, pero more like personalized. With everything you've learned sa tuang lesson as a Christian, unsa may butang nga makapasalamat gid ka sa Ginoo, nga makaingon ka assured ko ani. Sige daw. It could be 1 to 2 sentences, 3. Gusto kag 5 ka paragraph, okay ra pod. Sige. Sige daw. Call a friend or sa ni? Ikaw lang nang personally kuan mo unsa may kaingon ka, thank you Lord. Tungod sa kani, mga na. Sige. Na? Or unsa man call a friend. Kisay mo tubos. Kinsa nimo gusto ipasa ang mic ate? Kinsa gusto nimo ipatubos? Sa wala pa. Tubos. Sige, kinsay mo tubos? Sige na, si Brother Richard. Sige unsa may kuha nimo? Unsay asa na ito? Sa imong pagsabot sa kaninga article, unsay assurance nga nakuha nimo as a Christian? Sa kuha apart from election, there is no salvation. Ang assurance na kuha ni as Christian, bisan magbaligtad pa rin kalibutan, ang atong salvation, secure na siya, umana naman na siya. Okay. So, wala mong guna pangayo sa Ginoo sa tao, kundi design nyo na sa Ginoo. Wala, iyahan nyo ng kapagbuot, iyahan nyo ng kabubuton. So, bisan kung sa palimong kadautan, kung piliyon ka sa Ginoo, mausap yun ka. So, muna ang purpose sa election, ikuan yun sa Ginoo ang iyang glorious display sa iyang sovereign goodness. Bisan kung sa kadautan ang tao, mausap yun, o maluwas yun siya. Okay.
Sige, salamat kay Richard. Paliw kuya, pasa balik sa likod. Next question. Kisa na? Or kay Ate Rose niya ta. Sige. Ate, sa imo ha. Very personal na gini. Personalized question na. Giun sa nimo pagkabalo nga ang election na abot sa imo. Kumbaga, di ba ni ana ta nga ang election mailhan by its effects. So personally, sa imuhang kinabuhi, unsa man tong effects nga nakita nimo nga nakaingon ka tungod yun ni sa pagluwas sa Ginoo sa kuha? Sa ako personal, once magod, I'm lost. Nakita niyo siya means na pagkitaon din ko niya. Okay. So, in that time, lagi ka magbuhat sa ako ang sarili, sa akong mga buhat, sa ako ang perception na ba sa akong buhay. Ako din binasituit na kaning fruit of the Spirit nasa ako ha. Ma-practice, okay. Makita ko sa ubang tao sa ako ha. One last thing ate. Tagay may isa ka specific yun nga senaryo nga okay lang ma-share, okay lang mabalaan na mo, nga nakaingon yun ka kato na himo ra gyud nako tungod kay sa kabaguhan nga gihatag sa Ginoo sa kuha og dili pa ko niluwas murag lahi gyud akong mahimo siguro. Ina ba kay maisip nga sige daw. Kuan kanang pagpasayo sa isa ka tawo nga grabe ang sarap Okay. Tinon, no? Na yes. Kaya para na may peace of mind. Kuan dito sa Ginoo nga kanang maka-forgive yun. Okay. Sige, thank you. Tino, no? Actually, isa gid na siya sa mga good works nga lisod kayo himuon ang pagpasaylo sa mga tao nga grabe yung pagkuan sa tuwa. I think kabalo man siguro mo, but katong 2 weeks ago si Charlie Kirk namatay, and then last week last week iyang asawa niingon ana siya kung kinsa man tong ipatay sa kuang bana, kuha nang ipasaylo. And then pagkaugma grabing buto sa social media kaya ana tong mga taga-Pikas Campo ana sila. Kasi mana pa ang niagi gipasaylo niya dayon ang ipatay siyang bana. O siya wa siguro siya nahigugma siyang bana. It's something nga di gyud masabtan sa uban. Di ba? If you are someone nga wala nimo nadawat ang forgiveness sa Ginoo or wala ka nakasabot sa forgiveness sa Ginoo, lisod gyud i-release ang forgiveness. And that's why lisod pod kayo sabton nga nakadawat na ka og forgiveness sa Ginoo, nya di ka maka-forgive. Di ba? Kay supposed to be nadawat naman nato ni, nasabta naman nato ni, nganong imo maning ihikaw sa uban. Mo tong gi-mention dito sa tuang article, active imitation of unsa gani? Of His free mercy. And syempre sa kanang mercy usahay maapil na ana ang kaluoy or ang pagpasaylo, di ba? So, as hard as it is, kinahanglan nga makita gyud gihapon siya ang unsa, ang pagpasaylo sa mga taong nakasala batok kanato. Dili tungod kay nagplastikanay na lang ta, dili, but that's just us unsa actively imitating God's free mercy. Okay? Last na gud ni. Last question. Sige, Ate Beth. Asa naman ni? Sige. Kaya very kuanan niya siya. Sa imo Ate Beth, sa kani nga series sa Article 9, unsa may natudlo ani sa imuha or unsa bay na correct sa imuhang mga understanding kaniadto when it comes to election? Unsa may either na nabalaan nimo nga bag-o or murag na correct sa imuhang previous understanding? Ay, bukas sa tanan. Asa ko ali ang reflection ko sa Galatians 2:20. Sabi di, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. But life is now I live, I live in the flesh by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hindi na rin, na kung ako talaga na, hindi na ako ang owner sa akong life. May mag-intriga sa kuha, sabi na ako na, Lord, forgive them, Lord, kaya hindi pa man sila Christians.
o hindi ka pa nag-dominant sa kanila. Ako nakita ko na doon ang labo sa kuha. Itubos ko na ako, I am no longer the owner of my life. Mo na, I deny myself na who am I. Okay ni siya because Christ given in me. Mo nakita ko na sa life ko na, madali ako magpasayo sa kanila, madali ako mag-change ang ako una-una na, ay, di man din sila Christian, wala man sila Ginoo, kaya masarta ko dahil sila. So, doon ako makahatag na ang pagput sa Ginoo, ang pagput sa sarili ko, dili ng sarili ko, kundi ang Ginoo. Okay. Thank you, Tibet. So, kumbaga ni... Kung saan palinay myself. Murag ni fuel gyud siya sa imuhang, murag ni pa-level up pa siya sa imuhang understanding yun, no? Sa Christian living. Nga, because of election, makaingon tang ang ato ang pagkinabuhi, dili na gyud sa kung unsa atong ato ang kaugalingong kagustuhan, ato ang kaugalingong pagbuot, but because of election, makahimo na ta sa kaning pagkinabuhi nga iya sa Dios, nga susama sa Dios o para gid sa kahimayaan sa Ginoo. So kana that's it sa tuang Article 9 of God's Purpose of Grace and New Hampshire Confession of Faith. Next Sunday magsugod ta sa tuang ikapulo nga article sa New Hampshire Confession. Bago nato itapuson, nabay mga pangutana, clarification o unsa ba about sa kaning article nga pwede natong ikuan tubagon? Naa? Wala? Marag wala na gid siguro. Sige, ginaawhag na ko ang tanan sa pagpanindog o akong yon si Brother Ramil sa pagsarado sa Sunday School sa mga pagampo. Let's pray. Heavenly Father, Lord, thank you kay God sa wonderful morning. Oh God, sa mga Sunday School karon nga na-remind ko ni God sa ako sa pagpiling ka ng Lord. Para sa imo mga anak. Thank you so much God sa imo wisdom na pinatay ka ng Lord. Thank you so much God sa pagpiling mo sa mga God na remind you Lord na ikaw ang giday sa ng God. And wala na ilain pa. Yes. And thank you kayo God na sa kadaghan sa tao Lord. Isa amin sa imong pinili. And we feel good, Lord, sa imong presensya with God, sa imong pagkamuwatan na sa imong kinabuhian na thankful kayo mi and blessed kayo mi na isa mi sa imong ipilit na daan God before the foundation of the world. Lord, isan pa sa mga pagpalayo sa mga parimahon karon, sa mga worship service ito, Lord, magkakalayo sa pagpapad ka na mo. Lord, i-ready po ng mga kasing-kasing puno naman sa pag-simba niya kanino. Lord, kita na lang pray. Salamat sa Jesus. Amen. Amen. Sige, magpahilo ng tanan. Let's take a few minutes nga break and then balik taon niya para sa ato ang service.